Hello, welcome ulit sa another tutorial about sa differential calculus. Today, ang topic natin is about maxima minima. So, ang goal ng video na to is explain ano yung parang thought process ko about sa solve ng mga to. Then, uh, parang tuturo ko na rin kung paano mag-navigate within the, ano yung next step, basically. Kasi, ang napapansin ko lang is like, okay, kabisado ko yung steps. Pero kapag the moment na parang kailangan mo mag-deviate, sabihin natin, okay, ito yung steps ko, 'di ba? Pero the moment na kailangan na like may random may random na variable diyan, wala na 'to. Wala na, di ko na masosolve 'yan. 'Di ba? So ang goal natin is ma-reconnect 'to. Like paano natin identify, paano natin i-play around itong random shit na 'yan. Okay, so start tayo. Simplihan lang natin. So, okay, find the maximum and minimum values of the function f of x is equal to yan. Okay, at first glance, like, palagi ko sinasabi, pag any application ng derivatives is derive. Pero, uh, let's analyze muna yung function. Nakita natin na squared to, di ba? So, alam natin na parabola yan. It's either smiley face yan or sad face. So, yung muna identify natin kung happy face or sad face. Since negative yan, sad face yan. Okay, so alam na natin yung like gist ng graph. Pero bakit ko 'to ginawa? Kasi like parabola lang yung parang I mean correct me if I'm wrong, parang yun lang yung graph na may special property na okay. Makukuha ko agad yung maximum minima nang hindi nagde-derive. So, paano yun? So, okay. Since alam na natin na pababa yung I mean sad face yung ating parabola. So, ano lang yung possible na value na magkaroon tayo? Yung maximum value. Hindi tayo pwede magkaroon, I mean, technically, pwede tayo magkaroon ng minimum, which is, I mean, continuous naman yan. Diba? Pababa, pababa. Pero yung maximum value lang, yung magkakaroon tayo na like, specific na number, specific na sagot. So, paano natin gagawin yan? So, I mean, basically, ah, hanapin lang natin yung vertex na ito. Paano natin gawin yan? Hanapin lang yung vertex. Hanapin natin to, na coordinate yan. So, paano natin gagawin yun per se? Um, okay, di ba ang vertex form is something along the lines with, ay joke lang, equation ng circle yan. Ay, ano pala niya is, okay, y is a times x minus h squared plus k. Okay, parang, okay, naisip ko ngayon, nakita ko yung formula ng vertex form, okay, parang maliligaw na ako lalantas. Kasi parang binubut force ko na yung sarili ko eh, dito. So, okay. Scratch the idea ng vertex form. Pero the thing still remains, the point still remains na, okay, alam ko na yung maximum value ko is the vertex. So, paano ko kunin yun? I mean, balik na lang tayo sa first step to derive. Di ba? Balik tayo sa first step to derive. So, parang ang nangyari dito is, okay, sinabi ko kanina, okay, hindi lahat ng bagay first step derive. Pero like, minsan magkakamali ka dito sa judgment which is also fine. Like, pwede ka rin naman bumalik sa traditional na route, although suggested yun, pero when it comes to like these types of problems, di ba, makita nyo na, okay, parang,
it sets a new perspective dito sa problem mo to. I mean, kung cube man to, the kung cube man yan, it changes everything. Kasi like, okay, ala kong pa letter N yan. Like, ganyan yung graph. So like, I cannot do anything with that. So like, the fact, the squared yan, nakakuha ako ng perspective. Okay, vertex. Like, vertex yung either maximum minimum ko dito. So okay, first step derive, balik tayo doon. So, yung negative 4x plus 4. Okay. So, if unang derive na tayo. Okay, pagdating din sa maximum minima, ang ginagawa ko na is double derive. I mean, yun yung probably next step is uh, negative 4. Okay, so halaka, ano to? Diba? Bakit less than 0 na agad yan? Diba dapat mag-substitute pa tayo dyan? So, ibig sabihin lang yan, ah, yun na ah, yung makukuha nating x dito is yun na yung absolute maximum. So, paano kunin yun? Kunin na natin dito. Kay f prime. Shift solve lang yan. Gawin natin negative 4x plus 4 is equal to 0. X natin is 1. So, when x is 1, substitute sa original equation, making f of 1 is negative 2 plus 4 plus 1 is negative 2 plus 4, 2 plus 1, 3. Okay. So, ibig sabihin, meron tayo na maximum value of 1. Oh, maximum value of 3 at x is equal to 1. Yun pala yun. So, yun lang yun. So, bali, ang sagot is max value of 3 at x is equal to 1. Then, minimum value. Okay, paano na yung minimum value? Like, hindi naman pwede mawawala yung minimum value. Pero, since side face na parabola to, tsaka continuous, like, pababalag yan. So, minimum value natin is uh, negative infinity at x is equal to uh, positive, negative, infinity. Kasi both sides yan eh. Ito positive na side, negative na side. So, yun na yun. So, sana naintindihan niyo kung ano yung naging thought process ko. Like, pagdating sa medyo uh, tricky na questions. Although ito hindi ito masyadong naging tricky. Nag-deviate lang tayo ng onte. Kasi like, nakita ko na yung, okay, property to ng parabola. Kaya, yun yung nakita kong pattern. Kasi the fact na parabola yan, dahil dyan, nakakuha tayo ng mas magandang POV. Like, hindi lang POV, mas magandang insight. Kung ano yung magiging sagot natin. Like, kung hindi nyo alam kung paano gawin to, like yung minimum value nito, I mean yung pattern ng parabola, most likely hindi nyo makuha yung minimum value. I mean, most likely kasi uh, hindi nyo alam to. I mean, etong detailed na, parang ano, I mean, eto, dahil dito sa detail na to, yeah, dahil dyan sa detail na yan, okay, maximum value na yan. Para yung minimum value ko, 'di ba? So, it's all about the patterns. I mean, ito special lang to kasi parabola yan eh. So, parang go wild, 'di ba? Like, either happy face or sad face lang yan. Pero, kapag nilagyan natin ng interval na 1 hanggang 3, okay, that changes everything. Pero since, ito lang yung discuss ko, so, babangan na yung next part. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.